inyo. Alam mo naman ngayon ang panahon natin ngayon, parang talamak na ang panahon natin sa pandemic, ba't ibang virus ang ating kinakarap ngayon, at wala tayong kasiguruhan ng buhay natin. Kaya yung napili kong teksto na ituro ngayon sa atin, yung Proverbs, Proverbs chapter 5, chapter 3 verse 5, up to 6. Kung sabi diyan, trust in the Lord with all our hearts, and lean not on your understanding. Verse 6, and all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Dalangin mo tayo. Dear God in heaven, salamat po sa oras na to na makapag muni-muni kami ng iyong salita para kami lalong maging malakas sa pagharap ng anumang pagsubok sa aming pamumuhay sa araw na to, Panginoon. Alam mo namin, hindi mo kami pabayaan at hindi mo kami kailanman hiwalayan, Panginoon. Sa oras na to, binabalik ko po ang lahat na kapurihan sa iyo. In Jesus' name. Amen and amen. So yung Proverbs, yung author niyan, si King Solomon, yung si King Solomon, yun yung talagang nagsulat ng Book of Proverbs. Sabi dito, King Solomon, the author of Proverbs, says that we must trust not any gods, small g, but to the true God, Yahweh. Ibig sabihin, sabi ni Solomon, hindi tayo doon magtiwala sa patay na Diyos, Hindi tayo magtiwala doon sa nilikha ng Diyos, kundi yung Diyos mismo. Yahweh, ibig sabihin, supreme ang Diyos natin. Hindi mo maikumpara sa kahit sino, kahit sinong nilalang. Kasi ang Diyos natin makapangyarihan. Buhay siya. Kaya sa oras na to, ito yung ituro ko sa inyo na mahagutan natin ng lakas sa pagharap na ng mga problema, lalo na sa pandemic natin ngayon. So, sabi diyan sa warm up to question, life is full of challenges and very unpredictable, but absolute faith and trust in God, His children can live victorious over all challenges of life. So, kung makita natin, yan yung challenge dito, na kung saan, kung may ano man mga pagsubok na dumarating sa atin, na minsan hindi natin alam kung anong klaseng pagsubok yan. Pero, ang sabi dito ni King Solomon, na ang faith lang natin yung maka-break ng mga pagsubok na to. Ang title ko sabi diyan, Trusting God in Life Challenges, Yun yung ating title natin ngayon. So, may tanong ako sa inyo, kung ikay tatanungin ko ngayon, saan mo iasa ang sarili mo ngayong sa panahon na to? Sa iyong ability, sa iyong profesyon, or sa iyong kayamanan, o sa Diyos? Sabi dito, patuloy tayo. Our study text reveals to us three distinct ways that God help us, not in preventing the challenging times, but in making us to remain steadfast and immovable during challenges, and subsequently overcome them. So, yun lang sikreto natin, na kung saan hindi tayo matitinag sa anong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kasi napaka-worst ngayon yung buhay natin. Kung wala tayong pinagugutan sa buhay natin, tiyak hindi tayo makapagtayo. Kung wala
ang Diyos natin. So, yung first point ko, sabi dito, the first point is God's demands our faith, no? Makikita natin sa verse 5 yan. Sabi niya, the first instructions to us during the challenges of life is to trust God with all our hearts. So, yun yung no? That is, God demands our faith in Him. So, yun yung mga bagay na natin, no? Yung ating yung armas natin o weapon natin, no? Sabi pa diyan, no? Cast all your care, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kung makita natin yan yung sa chapter 1 Peter, no? Chapter 5 verse 7, no? Ang Diyos natin talaga, mahal tayo ng Diyos. Kaya, concern siya sa atin. Hindi niya tayo pabayaan kahit kailan. No? Mga needs natin, hindi kaya ng Lord pabayaan yan. And secondly, because God loves you, you can build your trust in Him by talking about your feelings and circumstances with Him, the good and hard, through prayers. No? Kung yung makita natin, no? Talagang ang buhay natin ngayon, pwede natin yan paglabanan through prayers. No? Ang Diyos naman talagang bigay sa atin ng kapayapaan. No? Ng lahat na pagsubok sa atin ngayon, malagpasan natin. Amen po ba? Talagang ang Diyos natin, buhay siya. Kaya wala tayong dapat pangambahan sa ating buhay. No? And sabi pa dito, no? Delight in His Word and meditate upon it day and night. So, ang ating kasiyahan, doon natin hanapin sa Diyos through His Word. No? Siya yung magpatibay sa atin, no, sa buhay natin para malagpasan natin yung mga pagsubok na dumarating sa atin. So, and second points, no, na nilagay ko dito, God defines our focus, no? Makita natin sa verse 5 yan pa rin. No, the second instruction that can help us, no, says, do not learn on your understanding. So, ang Diyos natin, sabi niya, wala tayong kakayanan maliban sa Kanya. Agree ba? No? Sabi pa dito, no, on our understanding is limited, no, fallible, and subject to error. We must therefore be enlightened by God's Word and Spirit. No? So, ang ating buhay na tao, kung dito tayo kukuha ng lakas natin, sometimes babagsak ito. No? Pero kung sa Diyos tayo hugot, sa pamagitan ng kanyang salita, tiyak na maging victorious tayo. No? Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang pananalig natin sa Diyos, no, dapat hindi ito matitinag. Hindi tayo manalig kung sino-sino. Sa sarili natin, dapat sa Diyos tayo manalig. Kasi doon, makita natin na ang Diyos gumawa ng mga himala sa buhay ng bawat isa kung mananalig tayo, no, sa Kanya ng lubusan. Hindi tayo magdepende sa sarili natin. Kasi kung magdepende tayo dito, tiyak bagsak tayo, no? Wala tayong magawa. Sabi pa dito, no? He knows the best way to handle every situation so we get the best possible outcome, and we need to trust Him. With that, we need to follow His path and trust that He knows best because He does. Kung makita natin yung sabi ni James, no? James chapter 1 verse 5 up to 8, no? Kung makita natin yan yung no, sabi ni James, no? Ibig sabihin, ang Diyos natin talagang, siya talagang alam na yung pinaka the best sa atin, no? Kaya wala tayong dapat pangambahan, no?
Ang ano na natin, ang gawin natin, dapat mag-focus na sa kanya, no, para hindi tayo ma-distract, no? And last, no, nga punto ko ngayon dito, sabi diyan, God determines our future, no? Makita natin sa verse 6, no? The third instruction that can help us during the challenges of life is, in all your ways acknowledge God and shall not direct your path, no? Ibig sabihin, no, talagang Diyos natin, yun yung nais ng tao, no? Ang future natin, talagang nais ng Diyos na maging maayos ito, no? Kaya huwag tayong no, mangangamba. Sabi pa diyan, no? For we walk by faith, not by sight, no? Yun yung nais ng Diyos, no? Sabi diyan, no? 2 Corinthians, no, 5:7, no? Lumakad tayo na may pananampalataya, no? Hindi doon sa makikita natin. Kasi ang makita temporary, no? Kung may ang faith natin, no, doon nakasalalay sa Diyos, no? Ang Diyos gagawa ng mga himala sa buhay natin. Amen po ba? Sabi pa dito, no? We enthrone the word of God in hearts. Our priorities are dictated and our paths are directed by God, no? Kung makita natin yun yung nais ng Diyos, no? Kung anong priorities natin, dapat ang priority natin yung maglingkod sa Panginoon, no? Wala kung ano-ano man, no? Sabi pa dito, we have a blessed assurance that Jesus has our best interest, no, and our best in insight. No, kung makita natin, sabi pa doon, no, sa Matthew 11 verse 28 to 30, sa Diyos tayo makapahinga, no? Ang totoong kapangyarihan sa Diyos. Kung doon tayo sa presensya ng Diyos, ang Diyos natin hindi siya talagang mapusok. Ang Diyos natin, nais ng Diyos maging tayo, always tayo na mag-connect sa Diyos, doon tayo makapagpahinga sa Kanya. Ang tunay nga pakinahan doon sa Diyos, no? Amen po ba? Sabi pa dito, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Sabi ni Jeremiah 29:11. So, ang plano ng Diyos sa atin talagang pagpalain, hindi pahirapan, no? Even ang ating future, alam ng Diyos yan. Kaya hindi tayo mangamba kung totoo tayong nakilala natin ng Diyos, no? Kaya excuse me. So yun yung mga bagay na dapat natin alalahanin. Ng Diyos talaga, mula na tayong maghiwalay sa Kanya, siya gumawa ng paraan kung paano tayo makatanggap ng kaligtasan na mula sa Kanya, hanggat sa bigyan tayo ng magandang kinabukasan, no? So ang aking conclusion, no, sabi dito, as a God children, we must be assured that our Heavenly Father loves us and will faithfully care for us. No, kung makita natin sa Matthew 10:31, no? Sabi pa diyan, God will guide us rightly, guide us grace and keep His promises and the most difficult times of our lives, no? Of our lives. If we commit our ways to the Lord, trust Him to work on our behalf. No, kung makita natin, yun yung nais ng Diyos sa atin, no? Ang Diyos natin talaga, siya talagang mag-guide sa atin ng tama, no? Tiyak na nasa ganitong ating pinag-aralan ngayon, we believe na maging strong tayo sa Panginoon. So sabi pa diyan, no, sa kwan bala, no, ang aking bring home sa inyo, nakita natin diyan sa no, sa 2 Corinthians chapter 8, no, verse 9.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, no, yet for your sake he becomes poor, no, so that you through his poverty might become rich, no. Bangamat natin ang Diyos natin, no, mayaman siya, no, king siya, iniwanan niya yung kanyang trono, no, para maging alipin dito sa mundo, no, para tayong mahirap, bibigyan niya ng kayamanan, bibigyan niya tayo ng kaligtasan. Yan lang po yung aking short message, Pastor. Thank you so much, no, sa maraming mga na-learn ko sa ating subject, no. Thank you so much, Pastor. Anawa maging kapala ito sa atin at sa araw na to. Yan lang po. Thank you. God bless.